Ang mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Nagpahayag ng ilang senador na mga nais nilang marinig sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Senate President Win Gatchalian, inaasahang babanggitin ni Pangulong Marcos ang progress report sa edukasyon, lalo't nabigyan ito ngayong taon ng pinakamalaking pondo sa kasaysayan. Si Senador Rito Lapid, tiwala raw na babanggitin ng Pangulo ang mga hakbang ng gobyerno para tugunan ang katiwalian, baging ang epekto ng global crisis sa Pilipinas. Nais naman ni Senador Joel Villanueva na may bigyan ng sagot ngayong SONA ang mga problemang mahalaga sa mga ordinaryong Pilipino tulad ng trabaho, pagkain, kahirapan at edukasyon. Para kay Senadora Loren Legarda, dapat ipakita ni Pangulong Marcos ang totoong katayuan ng bansa sa gitna ng mga isyu sa ekonomiya, korupsyon, mga kalamidad at banta sa national security. Si Senador Robin Padilla hindi raw dadalo sa SONA pero papakinggan ito sa radyo. Nais niya raw mapakinggan kung ano ang aksyon ng gobyerno sa flood control scandal, pati ang mga hakbang kaugnay sa agrikultura, relasyon ng Pilipinas sa China at iba pa. Hinimok naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang publiko na makinig at kilatisin ang talumpati ng Pangulo. Nakapwesto na ang mga tauhan ng PNP, BFP at MMDA sa paligid ng batasang pambansa bago ang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mamaya. May unang balita live sa Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Magdamaggang nakaposisyon na ang mga uniform personnel dito sa intersection ng Commonwealth Avenue at ng Batasan Road bilang paghahanda sa SONA ng Pangulo mamaya. Pasado alas 2 na madaling araw, isang hilera ng mga military vehicle ang magkakasamang bumiyahe sa Quezon Avenue sa magdamag, quiet and peaceful sa palibot ng Batasang Pambansa Complex. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga security guard sa gate nito. Sa tala na pinagsamang puwersa ng PNP at BFP para sa security preparations, may mahigit 900 sila na deployed dito pa lang sa kanto papunta ng Batasan. Ang MMDA naman ang nakapwesto sa harap ng Sandigan Bayan. Narito na ang kanilang mga equipment tulad ng mga ambulansya at mobile command center. So Igan, meron din ditong live band music setup. No? Pero nung tinatanong ko kanina yung mga technical guys, hindi raw nila alam kung para kanino ito. Bahagya rin umambon pero hindi ito nagtuloy sa malakas na pagulan. At kung titignan yung ulap, ito medyo nag-clear ngayong umaga. Itong unang balita mula rito sa Commonwealth, Bam Alegre, GMA News. Balik sa Igan. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa loob ng Batasan Complex kung saan nagpapatuloy pa rin ang mga last-minute preparations para sa latag ng seguridad dito sa Batasan. Kani-kanila lamang po may nakita tayo mga umiikot na mga K9 units ng Explosives and Ordnance Division ng PNP. May nakikita na rin po tayo mga umiikot na mga tauhan naman ng Presidential Security Command. Bukod po dyan, wala naman tayong nakikita hindi pangkaraniwang mga aktibidad dito sa Batasan. Pagpasok, karaniwan lamang po ang ginagawang inspeksyon. Dumadaan sa X-ray ang bawat sasakyan. Bukod yan sa manual inspection ng mga tauhan ng seguridad dito sa loob ng Batasan Complex. Sa labas naman po, may mahigit 20,000 pulis ang nagbabantay sa seguridad sa buong lungsod. Sa labas yan ng Batasan Pambansa at sa mga kilos-protesta ngayong araw. Una nang sinabi ng NCRPO na 100% na silang handa para sa SONA 2026. Bukod sa NCRPO, may suporta rin po mula sa iba pang unit at kalapit na rehiyon bilang bahagi ng komprehensibong security plan. Sa ngayon po ay gumanda-ganda na ang panahon. Kanina medyo bumuhos ang ulan. Naging makulimlim pero sa ngayon po medyo nagki-clear up na ang ating mga kaalapan dito sa bahagi ito ng Quezon City. Mamaya po makakausap naman natin Undersecretary Claire Castro kaugnay sa kung ano ang mga dapat asahan
sa ikalimang sona ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Pero po ang pagpapababa sa presyo ng pagkain pa rin ang pinakamahalagang isyong dapat tugunan ng gobyerno. Batay po yan sa latest survey ng Pulse Asia. 28% ang nagsabi na gusto nilang mabawasan o tuluyang matanggal ang katiwalian para mapaganda ang mga serbisyo sa publiko. 30% ng mga Pilipino nagsabi na dapat tugunan nga itong pagpapababa ng presyo, pero mas konti kumpara sa 41% sa parehong survey noong Marso. Mula naman sa 24% noong Marso, tumaas sa 28% na nagsabing paglikha ng mas maraming trabaho ang dapat unahin ng gobyerno. 14% na nagsabing mas maayos sa edukasyon at healthcare system ang dapat bigyang prioridad. Mas marami kaysa sa 10% noong Marso. Isinagawa po ang survey mula June 28 hanggang July 3 at July 6 at pinakomisyon niya ng Strat-based Group. Sinagutan ng survey ng 2,400 Pilipino. At yun po muna ang latest mula dito sa Batasan Complex. Balik muna tayo sa studio. Ngayong araw ng SONA, bantay sarado rin ng otoridad ang mga kalsada malapit sa Malacanang at may unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel. Ivan, mahigpit na ang seguridad sa ilang kalsada sa paligid ng Malacanang Complex dito sa lungsod ng Maynila. Ang ilang kalsada kagabi pa lang ay sarado na. Alas 4 pa lang na madaling araw nakadeploy na ang nasa 1,500 na mga pulis mula sa iba't ibang lugar sa Calabarzon dito sa Recto Avenue sa Maynila. Kasama sila sa mga naatasang magbantay sa Mendiola na isa sa mga pangunahing daan papuntang Malacanang. Ang Mendiola napapalibutan na ng barbed wires, concrete barriers at nakaharang na ang 2 container van para mapigilan ang paglapit ng mga rallyista sa Malacanang. Bilang bahagi rin ng seguridad, sarado ng Recto Avenue mula Loyola Street hanggang sa Mendiola Peace Arch. Gayon din ang Legarda Street mula Figueroa Street hanggang San Rafael Street. Sarado na rin ang magkabilang side ng Ayala Bridge na hinarangan ng barbed wires at container vans at ang eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualdez Street. Sarado rin ang kahabaan ng Magallanes Drive sa Liwasang Bonifacio mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. Gayon din ang southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson hanggang Liwasang Bonifacio. Ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza Street hanggang Quezon Bridge at ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard, P. Campas Street hanggang A. Mendoza Street. Hinihikayat ng mga otoridad ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong daan. Ivan, hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon ng Manila Police District o ang MPD kung sino-sinong grupo o anong grupo ang magrarally dito sa Mendiola ngayong SONA 2026. Pero paniguro pa rin ang mga otoridad kung kaya't bantay sarado ang mga kalsada sa paligid ng Malacanang Complex. At yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Gabriel Gonzalez, GMA News. Inagahan ng ilang commuter ang biyahe para hindi maipit sa traffic ngayong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Quezon City, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Susan, good morning. Dito nga sa Philcoa sa Quezon City na isa sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga rallyista ngayong ikalimang araw or ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakikita natin may mga nakaposisyon na ng mga pulis at dito sa eastbound particularly ay aabot sa 300 o halos 300 na pulis ang nakadeploy. Nasa 20,000 na mga pulis ang deployed para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Ayon sa Philippine National Police o PNP, itinaas na sa full alert status ang buong Metro Manila. Dito sa eastbound ng Philcoa sa Quezon City, aabot sa halos 300 pulis ang nakadeploy. May nakatayong tent at command center ang Security Task Unit, Civil Disturbance Management o CDM sa lugar. May 5 fire trucks din na nakaposisyon. Kabilang ang Philcoa sa mga lugar na inaasahang pupwestuhan ng mga rallyista. Nakatakdang magtipon ang grupong Bayan Southern Tagalog sa Philcoa ng alas 7 ng umaga.
para ihayag ang kanilang mga panawagan sa gobyerno. Alas 8 naman ang schedule ng rally ng Grupong Bayan Sentral sa Department of Agrarian Reform o DAR. Muli namang umapela ang PNP sa rallyista na gawing mapayapa ang mga pagtitipon. Mahigpit na ipinatutupad ng PNP at DILG ang maximum tolerance. Ipinatutupad ng Quezon City LGU ang liquor ban sa lungsod mula 12 a.m. hanggang alas 6 ng gabi ngayong araw. Ilang commuter ang piniling bumiyahe ng maaga para iwas traffic. Maaga akong bumiyahe kasi suna po ngayon, baka ma-traffic po ako. Galing ako sa may Pilcoa po. Papuntang Amparo po, Caloocan. Papasok po sa trabaho. No work no pay pagka hindi kami pumasok, ma'am. Kahit sona po. Sana madagdagan yung sahod pa para masenso po naman ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan po, ma'am, normal pa po yung biyahe natin. Wala pa naman pong stranded. Pero lahat po ng TTND po, lahat po kami nakadispatch na at nakaready po kami anumang oras po. Kung sakali man po na may stranded, Susan, ayon pa sa CDM commander na nakausap natin dito, no, alas 12 ng tanghali, magsisimula yung road closure dito yan sa ilang bahagi ng Commonwealth. Pero posible daw yan na magbago depende sa sitwasyon kaugnay ng mga rally. At quick update no, sa traffic dito sa kinatatayuan namin, dire-diretso pa naman yung daloy ng mga sasakyan. At dito mismo sa eastbound ng Philcoa ay wala pa naman tayong nakikita o na-observe na mga stranded na commuter o yung mga nahihirapan sumakay at mas maluwag yan kumpara doon sa westbound ng Philcoa. Yan muna ang latest mula po dito sa Quezon City. EJ Gomez, GMA News. Babantayan na rin daw ng Office of the Ombudsman ang national budget mula sa pagbalangkas hanggang sa implementasyon. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio program nitong weekend, ito ang natutuhan nila sa flood control scandal. Kailangan na raw bantayan ng national budget para hindi magkaroon ng magic gaya ng paglipat mula sa program papunta sa unprogrammed funds. Welcome para kay Senate Finance Committee Chairman J.B. Ercito ang pahayag ng Ombudsman. Wala rin daw problema para kay House Appropriations Committee Vice Chairman Zia Alonto Adjong. Plano rin daw nilang ituloy ang partisipasyon ng ilang civil society organizations sa pagbusisi sa pondo gaya ng ginawa para sa 2026 budget. Sa Puerto Princesa, Palawan, kumapit sa mukha ng isang mangingisda ang nahuli niyang pugita o octopus. Tila nakikipagbuno ang mangingisdang si Yus Cooper Clarence Tamula sa nahuling octopus. Kinagat daw kasi niya ang isang bahagi ng pugita para patayin pero bigla itong kumapit sa kanyang mukha. Tuwing natatanggal niya ang isang galamay, kumakapit naman ang iba pa. Natanggal namang kalaunan ang octopus. Kwento ni Yus Cooper Clarence, sanay na siyang makapitan ng pugita dahil bahagi raw ito ng kanyang hanap buhay sa dagat.